Okay, son. Gagawin natin ang plano sa Saturday. Prepare everything at darating kami ng nanay mo. Sagot naman ng kanyang ama. Agad na kinansela ni Eric ang tawag saka muling nagdial. 2 araw nang iniiwasan ni Mirasol si Reggie. Kahit magkasalubong pa sila sa loob ng building ay hindi na lamang pinapansin ni Mirasol si Reggie dahil nag-aalala siyang muli na naman siyang masaktan kapag nag-usap sila ni Reggie. Wala na naman siya magagawa pa. Masama na ang tingin sa kanya na lalaki at hindi na iyon mababago pa. Gabi-gabi naman na dumadaan si Reggie sa bar na pag-aari nilang magkaibigan. Dadaanan lang niya sandali ang mga magulang niya sa ospital saka tutuloy na sa bar. Talagang gabi-gabi ka nang umiinom ngayon, dude. Bakit kasi hindi mo kausapin na maayos si Mirasol? Lagi mo na lang kasing inuunahan kapag nagkakaharap kayo. Masisisi mo ba yung tao kung siya na mismo umiiwas sa'yo? Dude, payo ko lang sa'yo ito. Kung talagang mahal mo pa si Mirasol, kausapin mo siya na maayos, dude. Pakinggan mo ang paliwanag niya bago ka magbitaw ng masasakit na salita sa kanya. Baka pagsisihan mo balang araw na hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo. Wika ni Henry sa kanyang kaibigan. Binabantayan niya itong uminom para kung malasing si Reggie ay maalalayan niya ito. Kaso, umiiwas na siya sa akin, dude. Malayo pa ako pero lumilihis na siya ng daan. Kahit na magkasalubong kami na hindi sinasadyay parang hindi na niya ako nakikita. Sagot ni Reggie sa kaibigan, saka muling tinungga ang bote. Tama na yan, dude. Ihatid na kita. Isipin mo na lang ang magulang mo. Paano kung kailangan ka nila? Paano ka nila matatawagan kung lango ka na sa alak? Wika ni Henry sa kainagaw na ang boteng hawak ng kaibigan. Hindi naman na nagmatigas pa si Reggie at hinayaan na ang kanyang kaibigan na dalhin siya sa kotse niya. Si Henry na din ang nag-drive ng kotse ni Reggie at inihatid siya sa bahay niya sa subdivision. Mabuti doon at may mga kasambahay na mag-aasikaso sa kanyang kaibigan. Kinabukasan ay maagang gumising si Reggie. Kahit masakit ang kanyang ulo ay bumangon pa din siya na maaga at naghanda sa kanyang pagpasok sa opisina. Katulad ng mga nakaraang araw ay hindi pa rin siya pinansin ni Mirasol. Para lang siyang hangin na hindi malang nakita ng kanyang dating asawa. Habang tumatagal ang pag-iwas sa kanya ni Mirasol ay lalo naman siyang nasasaktan. Hindi niya matanggap na hindi na siya mahal ng kanyang asawa. Hindi naman niya masisisi si Mirasol kung iwasan siya nito. Dahil umiiwas lang ito sa kanya upang hindi na siya makarinig ng masasakit na panghusga galing sa kanya. Napakagago kasi niya. Ngayon niya naisip na mali ang mga ginawa niya kay Mirasol. Maagang lumabas na opisina si Reggie upang puntahan ang kanyang mga magulang sa hospital. Hindi pa rin kasi nakakalabas ang kanyang ama dahil nagpapagaling pa ito mula sa kanyang operasyon. Matapos masigurong maayos na ang lagay ng kanyang magulang, ay nagpaalam na siya sa mga ito upang puntahan ang kanyang restaurant. Ilang araw na din niyang hindi nadadalaw ito dahil lagi sa bar siya pumupunta. Pagpasok ni Reggie sa kanyang restaurant ay agad siyang nilapitan ng kanyang assistant. Sir, meron po nagpapabigay nito para sa'yo. Pinapasabi din na kailangan niyong pumunta sa event na iyan dahil minsan lang daw gaganapin at napaka-special daw ng party na iyan at dadaluhan ng mga kilalang negosyante at matataas na opisyal ng gobyerno. Wika ng kanyang assistant/barista na si Alan. Tinignan ni Reggie ang invitation card at walang ibang nakasulat doon kundi ang kanyang pangalan. Nakasulat din sa card ang address ng venue. Bukas na ng gabi ito gaganapin at alam ni Reggie na ang ganitong mga pagtitipon ay napaka-exclusive at tanging mga taong may hawak na invitation card lang ang makakapasok sa loob. Sabado ng umaga sa mansyon ng mga Del Rio ay abala sa paglilinis ang mga kasambahay. Ganon din ang mga hardinero. Dumating na rin ang mga caterer at abala na sila sa paglalagay ng mga dekorasyon sa paligid. Napakadaming bulaklak din ang dumating at lahat ay mga mamahaling klase. Dumating din ang mga security na magbabantay sa loob at labas ng mansyon upang mapanatili ang kaayusan ng celebration. 4:00 ng hapon lumapag ang private plane ng mga Del Rio sa Manila International Airport. Sakay nito ang mga magulang ni Mirasol at Eric. Kasama din nila ang anak ni Mirasol na si Ricky. Inip na inip naman si Mirasol sa paghihintay sa kanyang mga magulang at anak. Ayaw kasi siyang isama ng kanyang kakambal kanina nang sunduin niya ang mga magulang nila sa airport.
Kaya sa sobrang pananabik niya na makita ang kanyang anak ay hindi rin siya pumayag na ayusan siya ng mga makeup artist na mag-aayos sa kanya. Kaya si Helena ang inuna ng mga ito dahil sayang ang oras kung hihintayin lamang nila ang pagdating na magulang ni Mirasol at saka pa lang nila ito aayusan. Saktong alas 5 ng hapon dumating ang convoy ng mga sasakyan nila na galing sa airport. Agad na tumakbo si Mirasol palabas ng bahay upang salubungin ang kanyang anak. "Ricky!" Malakas na sigaw niya nang makababa na ang kanyang anak sa kotse. Kinarga naman kaagad ito ni Eric at nagmamadaling dinala sa kanya ang bata. "Baby, I miss you so much!" Wika ni Mirasol sa kapinaghalikan ng kanyang anak. Muli na naman pumatak ang kanyang mga luha. "Mommy ko, I miss you too, Mommy." Masayang wika ni Ricky sa kanyang ina. "Mirasol, anak." Boses ng kanyang ina na napakalambing ang nakaagaw ng pansin ni Mirasol, kaya agad siyang tumayo sa kaniya kapang kanyang napakabait na nanay. "Nay, namiss ko na po kayo." Wika niya sa kanyang ina sa kinuha ang kamay nito sa kahinalikan nito sa likod ng palad at dinala sa kanyang noo, tanda ng wagas na pagmamahal at respeto sa kanyang ina. Niyakap din niya ang kanyang ina at sa kahinalikan sa pisngi. Bumaling din siya sa kanyang ama na nakangiting pinapanood sila ng kanyang nanay. "Daddy, I miss you." Malambing na wika niya sa ama sa kaniyakap ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. "Kumusta ka naman dito, anak? Balita ko, lagi ka raw malungkot." Tanong ng kanyang ama. "Wala yun, Dad. Malungkot talaga ako kasi malayo ako sa inyo ni Nanay at Ricky." Nakangiting wika niya sa ama. Niyakap na lamang siya ng kanyang ama sa kaniyaya na silang pumasok sa loob upang maghanda. 3 oras na lang ang hihintayin nila at magsisimula na ang party. Naghapunan muna silang pamilya bago sila umakyat sa guest room kung saan sila aayusan. Isang white long dress na may slit sa hita ang suot ni Mirasol. Tube din ito na punong-puno ng sparkle beads na nakapaikot sa kanyang damit. Isinuot din niya ang bigay ng kanyang ama na diamond necklace at earrings. Lalong lumitaw ang ganda ni Mirasol dahil sa kanyang suot. Para na siyang isang prinsesa na kukoronahan ngayong gabi. Napakaganda din ni Helen sa kanyang suot na green satin dress. Lahat ng ito ay mga bagong design ni Mirasol. Hindi pa ito na ilalabas sa kanyang collection. Sila pa lang ang unang magsusuot ng kanyang new fashion design. Nauna lumabas sina Eric at Helen upang salubungin ang mga panauhin nila ngayong gabi. Dumating din ang pamilya ni Helen at agad nilang pinaupo ang kanyang mga magulang. Inasikaso din nila ang hapunan ng mga ito upang makakain na sila bago magsimula ang event. "Mom, Dad, maiwan na muna namin kayo dito. Malapit na magsimula ang program. Kailangan na kami doon." Paalam ni Helen sa magulang. "Go ahead, Iya. Eric, thank you." Wika ng ama ni Helen. Nagkamay pa sila ni Eric bago umalis ang dalawa. Magkasabay naman na dumating sina Reggie at Henry sa mansyon ng mga Del Rio. Ipinarada na lang ni Reggie ang kanyang kotse sa labas dahil wala ng space ang loob ng bakuran ng mansyon sa dami ng sasakyang nakaparada. Agad din silang pumasok sa gate at ipinakita ang hawak nila invitation card sa gwardya. Agad din silang pinapasok ng gwardya at itinuro ang daan papunta sa garden kung saan ginaganap ang party. "Hanep, dude, ang laki ng mansyon. Kanino kaya ang bahay na ito?" Tanong ni Henry kay Reggie na tahimik na naglalakad papasok ng bakuran. Sinalubong din sila ng mga security sa loob at hinatid pa sila sa garden na nasa likurang bahagi ng mansyon. Sa side lang sila dumaan at hindi sa loob ng mansyon. Ngunit napakaganda ng ginawa nilang ayos ng daan patungo sa party dahil pinuno nila ng bulaklak ang magkabilang gilid ng daan. Pagdating sa likod ay bumungad sa kanila ang napakagandang garden na puno ng mga bulaklak at ilaw na palamuti. May mga tables and chairs din na nakahanda para sa mga bisita. Naglakad ang magkaibigan at naghanap ng kanilang mapupwestuhan hanggang mapansin ni Henry ang kanyang mga magulang na kasalukuyang kumakain. "Dude, doon tayo sa table ng parents ko." Wika ni Henry habang nakaturo sa direksyon ng kanyang mga magulang. "Nandito rin sila?" Nagtatakang tanong ni Reggie sa kaibigan sa kasinundan si Henry sa paglalakad. Nasa bandang harapan ng table ng magulang ni Henry, kaya makikita nila ng maliwanag ang mga tao sa stage kapag nagsimula na ang program. Hindi rin nila alam kung sino ang host ng party ng kanilang pinuntahan.
Agad din silang pinaupo ng magulang ni Henry na makita silang dumating. Ilang mga waiter din ang naglagay ng pagkain sa kanilang harapan. Binigyan din sila ng wine na kanilang iinumin at isa sa pinakamahal na klase pa ng wine ang inilapag sa harapan nila. Alam nila ang halaga nito dahil meron din silang binebenta sa kanilang bar na ganoong klase ng wine para sa mga VIP customer nila. Umaabot ang halaga ng wine sa halagang 60,000 to 80,000 ang isang bote. Binuksan din ito ng waiter at sinalinan ang kanilang mga wine. Walang imik na kinuha ni Reggie ang wine glass na may laman at agad na inilapat ito sa kanyang ilong upang amuyin ng alak. Kumain na muna kayong dalawa at hindi ang alak ang uunahin nyo. Wika ng ina ni Henry kaya muli ibinaba ni Reggie ang hawak nitong baso. Bilisan nyo't magsisimula ng program in 15 minutes. Wika naman ng ama nito, kaya sumunod na lang ang magkaibigan upang wala nang maraming salita. Tahimik na kumain si Reggie at Henry. Napakasarap din ng mga nakahain sa kanilang harapan at talagang nakakaganang kainin habang sumisimsim ng alak. Saktong naubos ni Reggie ang steak na nasa plato niya nang may magsalita sa stage. Ito ang nagsisilbing MC ng party ngayong gabi. Matapos nitong batiin ang lahat ng mga bisitang naroon ay biglang namatay ang ilaw sa buong paligid. Tanging ang mga Christmas lights na lang na ginawang palamuti ang nakasindi at ang spotlight na nakatutok sa nagsasalita. Tahimik na nakatingin sa MC ang lahat ng mga bisita at nakafocus talaga sila sa mga sinasabi nito. Marami pang pinasalamatan ng MC bago niya tawagin ang host ng party ngayong gabi. Tahimik lang na nakinig si Reggie ngunit may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Tila kinakabahan siya na hindi niya maipaliwanag. Dude, ang pawis mo. Pabulong na wika ni Henry sa kanyang kaibigan. Agad naman na kinuha ni Reggie ang kanyang panyo sa kapinunasan ng kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit siya pinagpapawisan. Meron namang mga giant electric fan ang paligid para hindi sila mainitan sa kanilang kinauupuan. Ngunit iba ang pakiramdam niya. Nag-iinit talaga siya. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to Mr. Jaime Del Rio, the well-known business tycoon of the Philippines and France. Malakas na palakpakan ang maririnig sa buong paligid. Nagsitayuan na din ng mga tao dahil sa tuwa nilang naimbitahan sa loob ng bakuran ng isang Jaime Del Rio. Tumayo na rin si Reggie at nakipalakpak na rin siya sa mga taong tuwang-tuwa sa mga kaganapan sa paligid. Makikita din ang spotlight na nakatutok na sa backstage at kitang-kita nila ang paglabas ni Mr. Jaime Del Rio. Napakalakas ng dating nito na kahit malayo pa siya ay masasabing isa nga itong makapangyarihan na tao. Isang tao na kayang magpanginig sa kalamnan ng bawat isa sa mga bisita ngayong gabi. Nang makarating na ito sa harapan ng mga bisita ay agad nitong itinaas ang kanyang kanang kamay. Agad namang tumahimik ang mga tao sa paligid na kanina lang ay hindi matapos-tapos sa pagpalakpak. Good evening to all of you here tonight. Thank you for accepting my invitation for this very special evening. I know many of you are wondering who is behind the invitation cards you are holding. My name is already known in the business world. Maybe none of you are also asking who are my wife and children. Ladies and gentlemen, I proudly introduce to you the mother of my twins, my wife, Jane Atienza Del Rio. Malakas na wika ni Mr. Del Rio habang nakalahad ang kanyang kamay sa backstage. Isa pang spotlight ang biglang umilaw at nakatutok ito sa pinto. Kitang-kita ng lahat ang paglabas ng isang babaeng maganda. Nakasuot ito ng napakagandang long silky satin dress na kulay dark red. Sinalubong din ito ni Mr. Del Rio at inalalayan sa kanyang paglalakad. Muling maririnig ang malakas na palakpakan sa paligid. Magkaakbay ang mag-asawa na tumayo sa harapan ng mga bisita at kumuway sila sa mga ito. Thank you. Thank you. Pasasalamat ni Mr. Del Rio sa mga bisita. Pansamantalang natigilan si Reggie dahil sa narinig na pangalan ng asawa ni Mr. Del Rio. Jane Atienza? Parang kapangalan ng nanay ni Mirasol. Sa isip ni Reggie, ilang beses na rin kasi niyang narinig noon ang pangalan na iyon mula kay Mirasol at Yaya Joy. Hindi, baka kapangalan lang. Pagkumbinsi pa niya sa kanyang isipan, Dude,
Di ba chance ang apelyido ni Mirasol? Pabulong na tanong sa kanya ni Henry. Tumango na lang si Reggie sa kaibigan, saka muling ibinalik ang paningin sa harapan. Thank you. And now, I will introduce our beloved two children, our twins. Please welcome Eric and Mirasol Del Rio. Mas lalong lumakas ang palakpakan ng mga bisita dahil sa pag-announce sa pangalan ng 2 taong tampok ngayong gabi. Parang nanigas si Reggie sa kanyang kinatatayuan. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. Mas lalo pa siyang naestatwa dahil sa paglabas ng 2 taong magkahawak kamay. Nakaalalay si Eric sa paglalakad ni Mirasol habang sila'y parehong nakangiti na naglakad patungo sa harapan ng kanilang mga bisita. Lumapit din ang kanilang mga magulang sa kaniyakap sila at hinalikan. Magkaakbay din silang tumayo sa harapan habang ang mga cameraman ay abala sa pagkuha ng mga litrato. Dude, totoo ba nakikita natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Henry sa kaibigan. Pinalo din niya ito sa balikat dahil hindi na gumalaw si Reggie sa kinatatayuan nito. Parang gustong manghina ang mga tuhod ni Reggie sa kanyang natuklasan. Kaya habang madilim pa ang paligid ay sinamantala na niyang umalis sa lugar upang sumagap ng sariwang hangin. Para na kasi siyang pinangangapusan ng hininga dahil sa mga natuklasan. Ngunit imbis na lumabas na mansyon ay sa tabi ng swimming pool nagpunta si Reggie. Wala naman tao sa paligid ng pool kaya doon na lang siya umupo at nag-isip. Masayang nakipagkamay ang pamilya Del Rio sa kanilang mga panauhin. Lahat ng mga dumalo ay isa-isang pumunta sa stage upang batiin ang pamilya at makipagpicture sa kanila. Pinakahuling lumapit ang pamilya Miller sa mga Del Rio. Nang makakyat na sa stage ang mga Miller, ay siya namang labas ni Helen mula sa backstage. Agad na niyakap ni Helen ang kanyang mga magulang. Ganon din ang kanyang kuya Henry. Muli namang nagsalita si Mr. Jaime Del Rio. Para sa kaalaman ng lahat, ang aking anak na si Eric Del Rio ay ikakasal na sa susunod na buwan. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong miyembro ng Del Rio. Ang napakaganda at napakabait na fiancé ng aking anak, Miss Helen Miller. Muli nagpalakpakan ng mga bisita dahil sa nalalapit na pagpapakasal ni na Eric at Helen. Masayang nagdaupang palad ang 2 pamilya. Maraming salamat Balae sa pagtanggap sa aming anak sa inyong pamilya. Isang malaking karangalan sa aming pamilya ang mapabilang sa inyong mga Del Rio. Wika ng ama ni Helen kay Jaime Del Rio. Ako rin ay labis-labis na natutuwa Balae. Basta ang plano natin Balae, kailangan na natin simulan pagkatapos ng kasal. Sagot ni Mr. Del Rio. Masaya lahat sa gabing ito maliban sa isang tao na pansamantalang nawala sa kanyang katinuan. Kuya, nasaan ang magaling mong kaibigan? Tanong ni Helen sa kanyang kuya Henry nang lapitan niya ito. Hindi ko alam, bigla naman iyong nawala kanina. Siguro natauhan na sa kahibangan kaya umalis nang walang paalam. Sagot ni Henry sa kanyang kapatid. Buti nga sa kanya. Alam mo bang gabi-gabing umiiyak si Mirasol dahil sa gagong iyon? Kaya magdusya siya ngayon. Hindi niya alam kung ano ang mga pinakawalan niya. Galit na wika ni Helen sa kapatid. Labis siyang nasasaktan para kay Mirasol dahil napakadami nitong hirap na naranasan bago siya nakabalik sa kanyang pamilya. Alam mo pala kung nasaan si Mirasol? Bakit hindi mo man lang sinabi noong tinatanong kita? May hinanakit na tanong ni Henry sa kapatid. Dahil kamutik nang mamatay noon si Mirasol kuya. Kung hindi namin siya pinuntahan sa university para magpaalam sa kanya noon, siguro'y matagal na rin akong walang kaibigan ngayon. Ilang buwan siyang nakoma noon kuya pero hindi man lang namin nalaman kung sino ang taong gustong pumatay sa kanya. Ang hinala namin noon ay ang ina ni Reggie at si Charmaine ang may kagagawa ng pagbangga ni Mirasol. Pero hanggang ngayon wala pa rin linaw ang kaso, kaya mas pinili ng pamilya niya na itago na lang siya upang maging ligtas. Mahabang salaysay ni Helen sa kapatid. Natahimik naman si Henry dahil hindi din nila alam ang totoong nangyari noon. Ang tanging malinaw lang sa kanila ay nawawala si Mirasol sa panahong iyon. Nahirapan at nasaktan din naman ang kaibigan ko kaya hindi rin natin siya masisisi kung nakapagsalita siya na masasakit kay Mirasol. Pero alam mo bang mahal na mahal pa rin niya si Mirasol hanggang ngayon? Ang dating bahay nga nila ganoon pa rin ang ayos at ayaw ipagalaw ang mga naiwang gamit ni Mirasol doon. Baliw lang talaga ang gagong yun.
Natatawang kwento ni Henry sa kapatid. Napangiti din si Helen dahil sa nalaman. Alam din niyang mahal na mahal pa rin ni Mirasol si Reggie hanggang ngayon. Kahit nasasaktan na siya ng labis, ay alam niyang mahal na mahal pa rin ni Mirasol ang kanyang asawa. Dr. Miller, sabihin mo sa kaibigan mo na ihanda niya ang sarili niya sa mga darating pang mga araw. Dahil may isang bagay pa siyang hindi nalalaman at alam kong lalo siyang mababaliw kapag natuklasan na niya ito. Makahulog ang wika ni Eric kay Henry. Hindi nila namamalayan na nakalapit na pala ito sa kanila at pinapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Kaibigan ko si Reggie, Mr. Del Rio. Ngunit hindi ko siya kinukonsenti. Hindi rin ako nagkulang na paalalahanan siya. Alam kong mahal pa rin niya si Mirasol kaya sigurado akong gagawin niya ang lahat upang bumalik lang muli ang kanyang asawa sa kanya. Sagot ni Henry kay Eric. Hindi ganoong kadali. Masyadong nasaktan ang kapatid ko. Kahit hindi yun magsabi sa akin, alam ko masakit na masakit sa kanya ang lahat ng mga narinig niya sinabi sa kanya ng kaibigan mo. Umiiling na wika ni Eric. By the way, congratulations nga pala sa inyo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Nakangiting binati ni Henry ang dalawa at kinamayan din niya si Eric. Puntahan mo na ang kaibigan mo, kuya. Nasa poolside. Baka may isipan pang tumalo noon sa tubig at lunurin ang sarili. Pabirong wika ni Eric kay Henry. Ha? Nagulat naman si Henry sa sinabi ni Eric. Seriously? What the? Kakamot-kamot sa ulong wika ni Henry. Saan ba banda ang swimming pool niyo? Ang laki naman kasi na itong bahay niyo. Baka nawala lang iyon at hindi na nasundan palabas. Malakas naman na tumawa sina Eric at Helen habang magkayakap na naglakad patungo sa pool area. Yun, ang sira ulo mong kaibigan, kuya. Lapitan mo na at mukhang wala nang balak umuwi. Wika ni Helen sa kapatid. Napailing na lang si Henry dahil sa nakita niyang ayos na Reggie. Nakaupo ito sa isang baitang ng hagdan pababa ng swimming pool habang nakatungo. Hindi rin malaman kung gising pa ito o tulog na. Salamat sa inyo. Ako na bahala sa gagong iyan. Paalam niya sa dalawa saka naglakad patungo sa kinauupuan ni Reggie. Masakit bang malaman ang katotohanan? Ilang beses kitang pinagsabihan, dude, pero hindi ka nakinig. O ano ka ngayon? Kung sana noong unang nagkita kayo ni Mirasol ay kinausap mo na siya na maayos at tinanong mo siya kung bakit siya nawala. Wika ni Henry sa kaibigan. Umupo na din siya sa tabi nito upang magkausap sila ng masinsinan. Dude, sapakin mo nga ako. Utos ni Reggie sa kaibigan. Nag-angat na rin ito ng paningin at kitang-kita ni Henry ang basa sa pisngi ni Reggie dahil umiiyak pala ito. Halika na sa labas. Sa labas na lang kita bibigyan ng isang malakas na suntok. Sagot ni Henry. Agad naman na tumayo si Reggie at sumunod kay Henry palabas ng mansyon. Kinabukasan ay laman ng balita ang pamilya Del Rio. Lahat din ng mga naimbitahan sa party na iyon ay masaya dahil napabilang sila sa mga taong nakasaksi sa pagpapakilala ng Del Rio family. Oh my gosh, ang gwapo talaga sa personal ni Eric Del Rio. Sayang nga lang dahil kakasal na siya. Kinikilig na wika na isang babae na dumalo sa party ng mga Del Rio. Magkapatid pala sila ng supermodel designer na si Miss Mirasol. Akala ko noon sila magjowa. Sagot naman ng isang babae. Ano ba yung pinag-uusapan niyo at mukhang kilig na kilig kayong dalawa? Tanong ng babaeng bagong dating. Nasa isang resto sila upang maghapunan. Mabuti naman at dumating ka na. Gosh, kanina pa kami nag-iintay sa'yo. Pairap na sagot na isang babae sa kaibigan nitong bagong dating. Charmaine, mukhang hindi kayo na-invite sa party ng mga Del Rio kagabi. Halos lahat ng mga negosyante at mga kilalang tao dito sa Pilipinas ay nandoon. Bakit wala kayo ng dad mo? Nagtatakang tanong ng babae kay Charmaine. Paano naman kaya sila may invite doon? Sa Altamirano Enterprises nga pinatalsik silang mag-ama ni Eric Del Rio. Tapos i-invite pa kaya sa mansyon nila? Mapang-uyam na wika na isang kaibigan ni Charmaine. Excuse me, hindi kami pinatalsik sa kumpanya. FYI, kami ang kusang umalis doon. Matapang na sagot ni Charmaine sa kaibigan. Oh, come on, Charmaine. May kaibigan ako nakakita sa inyo ng daddy mo na kinakaladkad palabas ng building. Kaya huwag mo na i-deny na pinatalasik kayo ng bagong CEO. At ito pa ang nalaman ko ha. Dahil kayo daw na mag-ama ang nagnakaw ng pera ng company. Nakangising wika ng babae kay Charmaine. Mukha ding nag-enjoy ito sa pambubuli kay Charmaine. Walang hiya ka? Buwiin mo sinabi mo. Sinungaling. Biglang nagwala si Charmaine sa loob ng restaurant na kanilang pinasukan. Hindi na tumatanggap na mabubuking siya ng mga kaibigan niya. Tandaan mo ang gabing ito, Mondi.
Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpapahiya sa akin. Malakas na sigaw nito sa kapatakbong lumabas ng restaurant. Pagdating ni Charmaine sa kanilang bahay ay nagwala ito at pinagbabasag ang lahat ng madampot niya. Wala namang nangahas na pigilan siya dahil takot ang mga katulong nila sa bahay sa kanya. Alam na alam nila ang ugali nitong marahas kaya sila na lang ang umiiwas. Charmaine, stop it! Bakit ka ba nagbabasag ng mga gamit? Saway sa kanya ng kanyang ama na bigla itong lumabas mula sa kwarto. Daddy, ipinahiya ko naman di kanina sa restaurant. Ipinagsigawan niya doon na pinatalsik tayo sa company. At eto pa, pinagtatawanan din nila ako kasi hindi na tayo na-invite sa party ng mga Del Rio kagabi. Bakit walang nagsabi sa atin na mayroong malaking party ang naganap? Dapat tayo ang unang nandoon. Ano na lang sasabihin ng iba pa natin kakilala, Daddy? Parang bata na nagmamaktol si Charmaine sa harapan ng kanyang ama. Party? Wala akong nabalitaan na mayroong party na magaganap. Sagot naman ng ama nito sa kabinuksan ng malaking flat screen TV at inilagay sa YouTube at nag-search din siya at lumabas sa mga balita tungkol sa mga kaganapan sa loob ng mansyon ng mga Del Rio. Nagulat si Mirasol dahil hindi niya inaasahan na nasa loob na pala si Reggie. Mirasol, pwede ba kitang makausap? Malumanay na tanong ni Reggie kay Mirasol. Mr. Altamirano, baka nakakalimutan mong oras na ng trabaho at hindi oras ng pag-uusap. Wika ni Eric. Hindi pa kasi ito nakakapasok sa loob ng kanyang opisina kaya narinig niya na nagsalita si Reggie. Nakatingin lang si Mirasol kay Reggie habang nakataas ang isang kilay. Wala ding kangiti-ngiti ang kanyang labi at bakas sa kanyang muka ang pagkainis sa dating asawa. Mirasol, I'm so sorry. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Mirasol. Wika ni Reggie at agad na lumuhod sa harapan ni Mirasol. Tangka pa sana niyang hawakan ang kamay ni Mirasol nang bigla siyang tabigin ni Mirasol. Ano sa akala mo? Ganun na lang kadaling kalimutan ang lahat ng mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin? Lahat ng mga pambibintang mo sa akin. At kulang na lang ay isuka mo ko sa tuwing magkikita tayo. Maring wika ni Mirasol sa dating asawa. Hindi ka nga nagtanong sa akin kung ano nangyari sa akin at bigla ko nawala. Basta mo na lang ako pinagbintangan sa mga kasalanan na kahit ni sa panaginip ay hindi ko gugustuhin gawin. Panunumbat ni Mirasol kay Reggie. Agad din siyang pumasok sa kanyang opisina at inilak ang pinto. Naiwan na nakaluhod sa harapan ng pintuan si Reggie habang tahimik na lumuluha. Labis din siyang nagsisisi sa mga ginawa niya at mga sinabi niyang masasakit na salita sa kanyang asawa. Ano, Mr. Altamirano? Luluhod ka na lamang ba dyan? Baka nakakalimutan mong marami kang dapat tatapusin ngayong araw. Wika ni Eric sa kanya bago ito tuluyang pumasok na sa kanyang opisina. Dahan-dahan na rin tumayo si Reggie at bumalik sa kanyang opisina. Kahit masakit ang kanyang dibdib ay nagtrabaho pa din siya. Buo pa din ang kanyang loob na ipagpatuloy ang paglapit at pagsuyo kay Mirasol upang humingi ng tawad. Napangiti siya sa kanyang naisip saka agad na nagdial sa kanyang cellphone. Abala si Mirasol sa kanyang pagpirma ng mga papeles nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Agad siyang tumayo upang buksan ang pinto. Nabungaran niya ang kanyang secretary na may hawak na mga bulaklak at chocolates. Good morning, ma'am. May nagpa-deliver po ng mga ito para sa inyo. Ilalapag ko na lang po sa ibabaw ng table niyo, ma'am. Bungad sa kanya ng babae at agad na pumasok sa loob upang ilagay sa center table ang mga dalang bulaklak at chocolates. Walang imig si Mirasol na sinundan ng tingin ang babae habang inaayos nito ang mga dala niya sa ibabaw ng center table. Pagkalabas ng kanyang secretary ay agad niyang nalapitan ang mga bulaklak. Kinuha din nito ang card na nakaipit sa mga bulaklak saka binuksan. I'm sorry. Please accept my apologies. I love you, Mirasol. Ito ang nakalagay sa card. Alam na kaagad ni Mirasol kung kanino ito galing. Kaya muli niyang itinupi ang card at ibinalik sa lagayan nito. Muling bumalik si Mirasol sa kanyang trabaho dahil marami pa siyang kailangan na tapusin. Hindi na rin lumabas si Mirasol upang mag-lunch. Nagpo-order na lang siya ng kanyang lunch sa secretary niya. Hindi naman nagtagal ay kumatok na ang kanyang inutusan kaya agad siyang tumayo upang buksan ang pinto dahil inilak niya ito kanina. Pagkabukas niya ng pinto ay mga paper bag na may lamang pagkain ang unang niya nakita kaya sa sobrang gutom ay agad niyang nilakihan ang pinto.
Pagkabukas ng pinto ay mabilis naman na pumasok ang may hawak ng mga pagkain. Nakanganga naman si Mirasol na sinundan ng tingin si Reggie na naglalakad patungo sa kanyang center table. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Mirasol. Nagdala ng lunch. Kain na tayo. Kaswal na sagot ni Reggie at agad na binuksan ng mga paper bag na dala niya. Halika na love, kain na tayo. Pag-anyaya niya kay Mirasol. Nakakunot ang noo ni Mirasol na tumingin kay Reggie. Hindi rin makapaniwala ang dalaga sa ginagawa ni Reggie. Isasara na sana niya ang pinto na makita niya ang kuya niyang nakatayo sa may pinto ng office nito at saka nagkibit balikat sa kanya. Isinara na lang ni Mirasol ang pinto ng opisina at naglakad palapit sa center table. Gutom na siya kaya kakain na lang siya. So what kung si Reggie ang may dala ng pagkain? Dapat lang naman nasuyuin siya nito dahil sa laki ng kasalanan nito sa kanya. Tahimik na kumain si Mirasol. Lahat din ng paborito niya ay nasa harapan niya. Grilled salmon with asparagus, butter garlic prawn, and broccoli. Sarap na sarap siya sa mga pagkain dahil na-miss niya ang lasa ng mga ito. Galing ang mga pagkain sa Rizal Bristo and Bar kaya pang world class ang lasa nito. Si Reggie din ang nagbabalat ng hipon sa kailalagay sa kanyang plato. Hinayaan na lang din niya ang lalaki dahil kilala na niya ang ugali nito. Dahil habang sinasaway si Reggie ay lalong nagpupumilit. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako kakain, mabubusog pa ako. Sa isip-isip ni Mirasol, tinanggap din niya ang bottled water na binuksan ni Reggie na inaabot nito sa kanya, saka ininom ito. Masaya naman na bumalik si Reggie sa kanyang opisina. Kahit hindi siya kausapin ni Mirasol ay ayos lang sa kanya. Ang mahalaga ay hindi siya iniiwasan ni Mirasol at nakakasabay pa niya itong kumain. Yes! Bulalas niya kasabay ng pagpitik ng daliri. Bago mag-uwian ay inayos na ni Reggie ang kanyang mga gamit. Ngayon ay gusto naman niyang ihatid si Mirasol sa bahay nila. Paglabas ni Mirasol sa kanyang opisina ay agad na itong nalapitan ni Reggie at mabilis na kinuha ang mga dala nitong gamit kasama ng isang box na chocolate na bigay niya. Ano ba? Bakit ka na naman nandito? Naiiritang tanong ni Mirasol sa lalaki. Gusto lang kitang ihatid sa bahay niyo. Halika na, doon ka na sa kotse ko sumakay. Sagot ni Reggie sabay hila sa kanyang kamay. Meron naman ako sariling sasakyan. Bakit kailangan mo pa akong ihatid? Inis na wika nito at pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Reggie. Ma'am, ginugulo po ba kayo ng kasama ninyo? Wika ng isang bodyguard ni Mirasol. Agad itong lumapit nang makitang nagpupumiglas ito mula sa pagkakahawak ni Reggie. Sir, bitawan niyo po si ma'am kung ayaw niyo masaktan. Pagbabanta ng bodyguard ni Mirasol kay Reggie.